Chapter 11. Finale. Napangiti si Sunny nang makita ang dalawang tuna sandwich na inilabas ni JK. Naroon sila sa school quadrangle. Isang oras pa bago ang susunod niyang subject. Ito naman ay pupunta sa library mamaya. Thank you. Nakangiting wika niya sa nobyo. Hinawakan nito ang kamay niya. Sa mga simpleng oras na yon, ay para na siyang nasa langit. Iyon ang nagagawa ng isang Justin Carl bulaghog sa kanya. He made her feel loved, valued, and cherished. Parang nagiging ka-level na nga niya sa ganda si Natalie Portman at Keira Knightley. Saan ba siya? Pero kung kailan naging maganda ang iniisip niya, tsaka naman sumingit ang nangyari sa kanya kahapon nang kausapin siya ni Apple. Makakabigat lang ng damdamin kung magiging topic pa nila si Apple. Gusto lang niyang maging masaya. JK, may itatanong sana ako. Sure, ano yon? Napayuko siya. Hindi niya kayang itanong yon nang nakatingin sa binata. Bakit mo ako nagustuhan? Why? Because you're amazing. Napapatawa mo ko. Nagiging masigla ko kapag nandyan ka. You always brighten up my day, Zan. At wala na akong mahihiling pa kapag nandyan ka. Napangiti siya. Wala na bang continuation? JK smiled. Meron pa. Kapag ganyan ang tanong mo, expect to hear a long speech from me. Although, wala naman talagang exact reason kapag nai-inlove ka. Falling in love is a natural and spontaneous feeling. Nararamdaman mo na lang. Gusto kong marinig. Pagbigyan mo na ako. He nodded, a smile on his lips. Your eyes, your smile, they captivate me every day. Your laughter makes me wanna hug you all day. Kapag namumulay ang mga pisngi mo, whenever you stutter, whenever can look me in the eye, lahat ng yan nakakapagpataba ng puso ko. Napangiti si Sunny. Nakakatingin naman ako sa mga mata mo ah. Nakakatingin ka nga ba? Ngayon nga, ipiniti nito ang sinabi. Tumawa siya ng marahan. Pinilit na pinatatag ang sarili at sinalubong ang mga mata nito. Oh, ayan. Tumawa rin ito. Tsaka pinisil ng marahan ang mga kamay niya. Dahil doon ay parang bulang naglaho ang bigat sa dibdib niya na dulot ni Apple. Kailangan niyang isiksik sa isip niya na mahal siya ni JK. My God! Ang lakas naman ng loob ng babaeng niya na agawin si JK kay Apple. Ang ganda kaya nun. Natigilan sa pagbabasa si Sunny nang marinig ang pag-uusap ng apat na babae na nasa kabilang bench. Sandali pa lamang ang mga yun doon, at ngayon ay naririnig na niya ang pag-uusap ng mga ito. She was sure they were talking about her. Look at her. Di wala man lang sa kalingkingan ni Apple. Ano bang nakita riyan ni JK? For sure, ginayuma niya si JK. Hindi na siya nakatiis. Hinarap niya ang mga ito. Ano bang problema niyo? Nagkatinginan ang mga ito. Pagkatapos ay nagpalitan ng mga ngiti. Wala naman. Sagot ng isa sa mga ito na may mahabang buhok. Problema lang kasi talaga ang mga babaeng katulad mo.
Ang lakas din ng loob mong agawin si JK kay Apple. Nagpanting ang mga tenga niya. Isinara niya ang dalang libro. Wala akong inagaw, kaya bahala kayo sa gusto niyong sabihin. Tumayo na siya at tinalikuran ang mga ito. Never in her wildest dreams na inisip niyang magiging biktima siya ng pambubuli. Pero ngayon lang, nangyari na yon sa kanya. Lihim siyang napailing. May palagay siyang si Apple ang nagsulsol sa mga itong gawin yon sa kanya para pasakitan siya. Hindi na siya nagtataka. Alam niyang may mga kilala ang babae roon. At hindi niya alam kung ano ang mapapala nito sa mga ginagawa nito. Kinagabihan ay agad niyang tinext si JK. Namimiss na niya ito. Gusto niyang umiyak. Nasasaktan siya sa nangyayari sa kanya. Na para bang hindi sang-ayon ang lahat para maging masaya siya. Ilang sandali pa ang lumipas ay wala pa rin siyang natatanggap na reply mula dito. Isang oras na mula nang matapos ang duty nito. Malamang na nasa kondo na ito ngayon. Paglipas ng isang oras pa ay tinawagan na niya ito. She just wanted to hear his voice at makakalma na siya. Hello? Kumunot ang noo niya nang makilala ang boses ng sumagot. Apple? Bakit hawak nito ang cellphone ni JK? Anong ginagawa mo? Bakit nasa iyo ang cellphone ni JK? Oh, ikaw pala to, Zani. Kasama ko si JK ngayon eh. Nandito kami sa restaurant. We're having dinner. Nasa counter lang siya ngayon to order some more food para sa amin mamaya. And after this, we're going to his condo unit. And pinatay niya ang tawag. Nanghihinang ibinaba niya ang kanyang cellphone. Nanginginig na napatitig siya sa kawalan. Kaya pala hindi sinasagot ni JK ang mga text niya. Yun pala ay kasama nito si Apple. Huminga siya ng malalim. Hindi malaman kung iiyak o sisigaw. She felt so betrayed. Itinutok niya ang mga mata sa kisame. Hindi na muna siya iiyak. Ayaw niyang makita siya ng nanay niya na namumula ang mga mata. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Maybe JK really did only use her to get back at Apple. Siguro, talagang mahal nito ang ex-girlfriend nito. Ang dalawa para sa isa't isa. Siya lang si tanga na naniniwalang mahal siya nito. Tama si Apple sa lahat ng sinabi nito sa kanya. Pero mas naniwala siya kay JK dahil nga mahal niya. She buried her face in her palm and cried silently. Parang sasabog ang dibdib niya sa nalamang magkasama si JK at Apple. Nagmamadaling ipinarada ni JK ang sasakyan sa harap ng restaurant kung saan niya iniwan si Apple. Naiwan niya ang kanyang jacket kung saan naroon ang cellphone niya. Hindi siya nabigo nang makitang naroon pa at nakaupo si Apple sa mesa kung saan sila naupo kanina. "Oh, JK, change your mind?" tanong nito. Umiling siya at kinuha ang jacket niya kung saan siya naupo kanina. He checked his phone. Naroon pa rin iyon. "I waited for you. I knew you come back for your jacket." Tinawaan na lamang niya ito at muling lumabas ng restaurant. Apple was starting to really get on his nerves. Kanina, pagkatapos ng duty niya sa ospital, kasama ang ibang kaklase niya, inaabutan niya sa labas si Apple. Nauna na nga lang sila Mel at Jet dahil sinabi niyang kakausapin na muna niya ito upang tumigil na ito.
Niyaya siya nito sa restaurant. Doon daw sila mag-usap. Sinabi pa nitong naiintindihan na nito ang sitwasyon. Na sila na ni Zani. Pero kung sakaling magbago raw ang isip niya ay naroon lang ito. Did she think he would change his mind and come back to her? Nagkakamali ito. Masaya na siya sa buhay niya. Masaya siya kay Zani. She made him feel alive and in love. Si Zani na ang mahal niya, na hindi na yata niya kayang mawala sa buhay niya. Speaking of Zani, nag-text nga pala ito sa kanya kanina. Ngunit hindi agad niya na-replyan dahil nasa hospital pa siya ng mga oras na yon. Nakapag-excuse lang siya sandali nang tumawag ang mami niya. His mother was coming home in 2 weeks. Mananatili raw ito sa Pilipinas hanggang sa graduation niya. Ilang buwan niya itong makakasama. Nasurpresa siya nang sabihin nito sa kanyang pupunta rin sa graduation niya ang asawa nito. Kung sa bagay, hindi pa naman huli ang lahat. Magkakasundo rin sila ng asawa ng mami niya. And it would be the beginning of something good. Excited na siyang ikunwento kay Zani ang tungkol doon. At kapag dumating na ang mami niya, he would probably introduce her to his family. Pagdating niya sa kanyang kondo ay agad niyang tinawagan ang numero ng nobya. Matagal-tagal pa bago nito sinagot iyon. Hi beautiful! JK, lobat ako. I-text mo na lang ako. Pagkasabi niyon ay nawala na ito sa linya. Kumunot ang noon niya. What's wrong? Text niya sa dalaga. Sumagot naman ito. Wala, pagod lang ako. Take a rest early and guess what? Tomorrow Saturday. Let's go out. I have something to tell you. Okay, sa plaza na lang tayo magkita para malapit lang dito sa amin. Sure, I love you pretty. Reply niya. Ngunit ilang minuto na ang lumipas ay wala pa ring reply ang nobya niya. Baka nakatulog na ito. Magkikita rin naman sila bukas. Nauna si Sunny sa plaza kinabukasan. Umupo siya sa bench na nasa ilalim ng puno habang hinihintay si JK. She had decided to end the relationship. Mas mabuti na yon para hindi na siya masaktan at magkabalikan na ito at si Apple. Mas makabubuti iyon dito. Gusto na rin niyang maging maligaya ito. Ilang sandali pa ay nakangiting dumating si JK. Hi! Bati nito sa kanya. Hinalikan siya nito sa pisngi. Bahagya siyang umurong. Let's go somewhere else. Iinit na rito mamaya. Yaya nito sa kanya. Dito na lang tayo. Okay. Ano nga pala ang sasabihin mo sa akin? Tanong niya nang hindi tumitingin dito. Uuwi kasi si Mami rito 2 weeks from now. She'll be staying here until my graduation. I think this will be the perfect time for us to spend more time together. To catch up. Ilang taon din ang lumipas nang hindi kami nagkasama. Tumango si Sunny. Masaya siya para kay JK. Alam niyang gusto na nitong makasama ang mami nito. Magkakaroon na rin ang mga ito ng oras para sa isa't isa. Pupunta rin daw sa graduation ko ang asawa niya. What do you think? Pinilit niyang ngumiti. That's great. You don't look okay. Tell me what's wrong, Zani. Napalunok siya. Sinupil ang mga luhang nagbabadya ng pumatak. Tapusin na natin to, JK. What? Tapusin na natin to. Break na tayo. Wika niya.
Ipinagpasalamat niyang hindi siya nautal. Nagbibiro ka lang. Umiling siya. Seryoso ako, JK. Ano bang nangyayari sa'yo? You're acting weird. Bakit ganyan ang mga sinasabi mo? Huminga siya ng malalim at tinitigan ito. Bumalik ka na kay Apple. Kayo naman talaga ang mas dapat na magkasama ngayon. Tama yung sinabi niya sa akin na inagaw kita sa kanya. Parang yun nga ang nangyari. Kaya I'm sorry kung nagulo ko ang relasyon niyo. Kinausap ka niya? Nagulo ko ang relasyon yung dalawa dahil sa kasinungalingan ko. Dahil napagkamalan ka ng pinsan ko na nobyo ko. Kasalanan ko rin naman yun. I'm really sorry. Zani, listen. Hinawakan nito ang kamay niya. Napaharap siya sa binata. I don't love her anymore. Hindi mo ginulo ang relasyon namin noon dahil matagal na rin namang magulo yun. And I'm glad you came. I'm glad you're in my life now, not her. Please, kung ano mang yung sinasabi mo, bawiin mo na. Napailing siya. There was so much pleading in his eyes. Nag-iwas siya ng tingin dito. Talaga? Oh please, hindi mo na kailangang magsinungaling sa akin. Kahapon nga lang ay magkasama kayo, di ba? Lalong kumunot ang noo ng binata sa kanya. Tinawagan kita kahapon. Siya ang sumagot. Sinabi niyang magkasama kayong kumakain. Huwag mo nang baliktarin ang istorya, JK. Tanggap ko naman na. Zani, mali ka. Mapait siyang umiling at tumayo. Nakakapagod na. Pagod na ako. Pagod na akong baliwalain ang ginagawa sa akin ni Apple. Pati yung mga ginagawang pampupuli sa akin ng mga kilala niya. Na kesyo inagaw daw kita. Masakit na. Pagkatapos, malalaman ko pang nakikipagkita ka sa kanya. Sana sinabi mo sa akin na pinaglalaruan mo lang ako. Tigilan na natin to. Bumalik ka na lang sa kanya. Wika niya at nagmamadaling tumalikod sa binata. Doon na bumagsak ang mga luhang kanina pa namimintana sa mga mata niya. Nahilamos ni JK ang mga palat sa mukha niya. Kung naroon lamang sa harap niya si Apple, ay malamang na nasakal na niya ito sa inis na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Tinawagan pala siya kahapon ni Zani nang makaalis na siya. At si Apple ang nakasagot. Talagang pinakialaman nito ang jacket niya. Gusto niyang sundan si Zani, pero alam niyang hindi iyon ang dapat niyang gawin. Tumayo na siya at tinungo ang kanyang kotse. Umiinit na ang ulo niya dahil sa pinaggagawa ni Apple. He didn't know she could do such thing. Ganun na ba talaga ito kadesperada? Now, he knew that obsessed ex-lovers really did exist. Hindi niya alam kung saan siya eksaktong pupunta. Gusto lamang niyang makita si Apple at kumprontahin ito. Nang dumaan siya sa eskwelahan nito ay hindi niya ito nakita. Hindi siya sigurado kung may klase ito ng araw na yon. Hell, he was so mad at her right now. Bakit ba ayaw pa nitong manahimik at hayaan na lang silang dalawa ni Zani? Nagsisikip ang dibdib niya tuwing naaalala ang sakit sa mga mata ng dalaga kanina. He wanted to do everything just to see her smile again. Zani! Natigil siya sa pagmamaneho nang makita si Apple. Kasama nito ang mga kaibigan nito. Mukhang papasok ang mga ito sa bahay ni na Jayan. Nagmamadaling inihinto niya ang kotse at umibis mula roon. Apple! Napatingin ang tatlo sa kanya.
Hi, JK! Asking me out? Nakakalokong tanong nito sa kanya. Naningkit ang mga mata niya at huminto sa tapat nito. You're really getting on my nerves. Do you know that? Ngumiti lamang ito sa kanya at bumaling sa mga kaibigan nito. Mauna na muna kayo, girls. Mukhang may pag-uusapan yata kami sa nalalapit naming pagbabalikan. Pinaglapat niya ng mariin ang mga labi upang pigilan ang sarili na mapamura. So, what's the problem? Tanong nito sa kanya nang wala na ang mga kaibigan nito. Stay away from my girl, Apple. Tumawa ito. Your girl? Come on, wake up, Justin Carl. She's not your girl. I am. Hindi ba at siya ang sumira sa relasyon natin? She was so desperate to have you. Shut up. I love her. Do you hear me? I love her. At hindi ako makakapayag na saktan ng kahit sino man ang babaeng mahal ko. It's over between us, Apple. Tapos na tayo. Sana maintindihan mo yan. I have no plans of getting back with you. Masaya na kami ni Sunny, kaya hayaan mo na kami. Stop trying to ruin us, cause I got only one thing to say to you. You will never succeed. Hindi ako makakapayag na sirain mo ang relasyon namin with your childish behavior. Kapag lumapit ka uli sa kanya at may ginawa ka na namang ikakagalit ko, you wouldn't want to see me mad, Apple. Napakurap ito. You really don't love me anymore? Umiling siya. Just find someone else who can play your games. I'm done. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito. Pero bigla niya itong nilingon na may maalala siyang sabihin. And oh, by the way, I love Sunny more than you ever know. Pagkasabi nun ay dire-diretso na siya sa kotse niya. Hindi ka kawalan sa akin. Napangiwi siya sa narinig. Pero hindi na lamang niya yun pinansin. Siguro naman ay titigil na ito. Halos maisinga na lahat ni Sunny ang bara sa ilong niya. Pero hindi pa rin iyon gumiginhawa. Hirap pa rin siyang huminga dahil sa baradong ilong niya dahil sa kaiiyak. Mabuti na lang at wala sa bahay ang mga magulang niya. Umalis ang mga ito kanina para dumalo sa kasal ng kaibigan ng mga ito sa kabilang bayan. Maya-maya lang ay darating na ang mga ito. Kaya dapat na niyang ayusin ang sarili. Bumangon siya mula sa pagkakahiga. Lalo siyang hindi makakahinga kung nakahiga siya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Namamaga at namumula ang mga mata niya. Napailing siya. Ano ngayon ang sasabihin niya sa mga magulang niya? Hay! Napaigtad siya nang biglang may lumagabog sa labas ng pintuan ng bahay nila. Nang tingnan niya ang oras ay 7:00 na ng gabi. Nay? Inayos niya ang sarili. Bahala na kung ano ang maisip niyang palusot kapag tinanong siya ng mga ito kung ano ang nangyari sa mga mata niya. Lumabas na siya ng kwarto niya. Ngunit nagtaka siya nang wala nang marinig mula sa labas. Wala pa ang mga magulang niya. Binuksan niya ang pinto. Ganun na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang nagkalat na mga rosas at pink balloons na nasa harap ng bahay nila. Kumunot ang noo niya. Hi, Sunny! Napahawak siya sa dibdib niya. Bigla na lamang sumulpot galing sa kung saang bahagi ng bakuran nila sina Jet at Mel. Anong ginagawa niyo rito? At ano tong mga to? Kayo ba ang nagkalat? Sunod-sunod na tanong niya.
Nagkamot ng ulo si Jet. Pasensya na, tinulungan lang namin ang utol namin na dead sa'yo. Tol, halika na. Napatingin siya sa madilim na bahagi ng bakuran nila, kung saan nakatingin ang dalawa. Unti-unting lumabas sa liwanag si JK. Nagrigodon ang puso niya. Anong ginagawa nito rito? Napatingin siya kina Jet at Mel nang umexit ang mga ito at nagtungo na sa kotse ng mga ito na nakaparada sa harap ng bahay nila. Sumaludo pa ang mga ito sa kanila ni JK bago pumasok ang mga ito. Anong kailangan mo? Bakit kailangan mo pang magkalat sa harap ng bahay namin? Hindi to pagkakalat, Sunny. Napatingin siya sa binata. Anong tawag mo riyan? Demonstration of love. Kahit may naramdaman siyang kakaibang init na humaplos sa puso niya, ay hindi siya nagpadaig doon. Nagdadrama ka na naman ba? Nakakapagod na, JK. Ano ba? Mumuntong hininga ito. Hindi ako nagdadrama. I never put on any drama. Lahat ng nangyari, seryoso yon, Zani. May mga tao lang talagang gustong manggulo at sirain tayong dalawa. Napatingin siya rito. Kinausap ko na si Apple. Nilinaw ko na sa kanya na wala na kami at malabo nang magkabalikan pa kami. Dahil may isang babae na akong mahal na mahal. Ikaw. Bakit nasa kanya ang cellphone mo? Tanong niya. Pinuntahan niya ako sa hospital pagkatapos ng duty ko. Gusto raw niya akong makausap. Pumayag na rin ako para maayos na ang lahat. Para linawin na ang lahat sa amin. Para tigilan na niya tayo. Nang magkausap na kami sa restaurant, she talk of nothing but nonsense. Kaya agad na rin ako nagpaalam sa kanya. Sa pagmamadali ko, naiwan ko ang jacket ko sa upuan. Nandun ang cellphone ko. Naalala ko na lang nang malapit na ako sa kondo ko. Siguro nang tumawag ka, narinig niya, kaya kinuha niya ang cellphone at sinagot. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, trust me, there were all lies. She's that desperate. Ngayon lang ako naka-encounter ng sobrang desperadang ex. But I made everything clear to her this morning. Pagkatapos mo mag-walk out sa amin, pinuntahan ko siya and told her not to bother you, us, anymore. Dahil masaya na tayo at ikaw lang ang mahal ko. Napalunok si Zani. His word moves her heart and soul. Pati ang tono nito sa pagsasalita ay nagpapainit sa nalalamig na puso niya kanina. Hindi mo rin naman siguro kasalanan yon. Ang gwapo mo kasi. Wika niya sabay yuko. Sa sobrang saya niya ay nakalimutan na yata niya kung paano salubungin ang tingin ng isang Justin Carl bulagho. Nilapitan siya ni JK at itinaas ang baba niya. No one can separate us, Sunny. Remember that. Mahal na mahal kita. Hihintayin ko hanggang sa matapos ka ng college. While waiting for you, magtatrabaho ko para kapag nagtapos ka na, pwede na tayong magpakasal. Hindi na niya napigilang mapangiti. Oo, ang corny ng sinabi nito. At oo uli, masyado pang maaga para sa mga plano nito. Pero nararamdaman niya sa ikabuturan ng puso niya na bukal sa loob nito ang sinabi nito. Na balang araw ay mangyayari yon. Naaalala mo ba yung nagpunta tayo sa Villa Verde? Nung dinalaw natin ang puntod ng lola at lolo mo? May sinabi ko sa kanila. I told them I would take care of you. And
and that you're the woman I wanna spend my life with. Doon na nag-init ang mga mata niya. How could she possibly deserve a man like him? Hindi niya akalaing mamahalin siya ng binata ng ganoon na lamang. Hindi niya akalaing ang crush niyang si JK na ngayon ay mahal na niya ay nangako sa lolo at lola niya. Grabe ka, inaiyak mo na ako, sabi ni Zani. Hinawakan nito ang batok niya at marahang hinalikan ang noo niya. I'm sorry for making you cry. Medyo natagalan ako dahil sa balloons and roses. But I'm here now. Huwag mo na akong hiwalayan, please. Napangiti siya. Arte mo, nasaktan lang kasi talaga ako. Sinalakay ako ng insecurity at hindi masyadong matatag ang self-esteem ko. Kaya ayon, natibag at naniwalang hindi mo ko mahal. Na hindi totoo ang panliligaw mo sa akin. Natanga lang ako para maniwala dun. Una sa lahat, nagkalapit lang naman tayo dahil sa pagsisinungaling ko kay Ate Aiza. Insecure ako kay Apple dahil akala ko mahal mo pa rin siya. That's not true. Kung nakagawa ka ng kasalanan sa akin, hindi pa rin yun magiging basehan kung bakit tayo nagkalapit. Sinadya ko talagang makipaglapit sa'yo because you captured my attention and later on, ang puso ko. Tungkol naman kay Apple, wala na talaga, Zan. Ikaw lang ang itinitibok ng puso ko. I would gladly fall victim to your mischief if it means being able to spend the days, months, and years with you. Napangiti siya. Ngumiti rin si JK. Nawala na ang agam-agam na nakikita niya sa mga mata nito kanina. He cupped her face. At nang maglapat ang kanilang mga labi, nilalibo-libong paru-paro ang nagliparan sa kanyang sikmura. Para siyang lumulutang sa hangin. Just like she had imagined her first kiss would be. Mabilis lamang yon, pero parang huminto ang buong mundo niya. Napatingin sila sa harap ng bahay nang may humintong tricycle doon. Dumating na ang nanay at tatay niya. Nagiinit ang mga pisnging, ngumiti na lamang siya sa binata. Abay, ano tong kalat na to? Halos sabay na tanong ng nanay at tatay niya. Nagkamot ng batok si JK na parang nahihiya. Siya naman ay mahinang natawa. Mahigpit na hinawakan ng pinata ang kamay niya. Pasensya na po. Sinusuyo ko lang kasi ang mahal ko. Lilinisin din po yan ng dalawang gwapong kaibigan ko. Nakangising sagot ni JK na tumingin kina Jet at Mel na nakalabas na pala sa kanya-kanyang kotse ng mga ito. Wakas.